Hello mga kabayan, kamusta po ulit kayong lahat? Ako si Mang Jose at isang OFW dito sa Canada. Ulit, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng last video ko. Umabot siya ng 30,000 views in 4 days. Salamat. Para sa isang content creator or YouTuber na nagsisimula pa lang, malaking achievement yun para sa akin. Kaya maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-comment, at mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. So ito yung katuloy nung video ko nung nakaraan. So kung mapapansin nyo, okay na yung mga boxes namin. Yung ibang gamit namin, yan, katulad yan. So almost ready na talaga kaming umalis dito. For now, intro muna tayo. So welcome back. So maraming nagme-message sa akin ng same na situation ko. Nagtatanong sila kung pauwi na ba talaga kami or kung ano na daw ba yung nahanap naming mga way para makapag-stay. Well, naghihintay kami sa totoo lang ng positive outcome. Pero sa ngayon, kasi ngayon February 28 na. So sobrang iksi na lang. After noon, March, April, so tapos na. In short, 1 month mahigit na lang kami, patapos na kami. So sa lahat ng mga nag-PM sa Facebook ko or yung mga nag-comment dito sa akin na tawid kayo ng Finland or tawid kayo ng Australia, maraming salamat. Pero mas maganda sana kung PM na rin kayo ng link or yung mga legit na agency na para makapag-apply kami. Siyempre natatakot kami ma-scam. And dun sa mga PM sa Facebook ko na try nyo i-apply dito or hanapan namin kayo ng trabaho or lipat kayo sa province. Salamat, maraming salamat sa inyo. Pero for now, kung ano lang muna yung ipagkaloob ng langit. So at the end, kung ano yung magiging sitwasyon pagkatapos ng April 19 kung saan kami pupulutin. Sa ngayon, at least nagre-ready muna kami. Kaya naman maraming salamat dun sa lahat ng mga bumili ng gamit namin, yung bumili ng e-bike ko. Thank you. Yung mga nagtatanong kung available pa ba. On that day na nag-post ako ng video, the next day nabili na po yung e-bike ko. And dun sa ibang mga bumili ng gamit namin, katulad ng mga bar chair, mga lampshade, drawer, yun yung mga iba pa, blender, ibang gamit. Salamat po sa inyo. Ngayon marami pa akong mga hindi na i-dispose. Meron pa akong twin bed frame, dalawa. At saka yung isang queen bed frame, hindi ko na ibibenta yon or ipamimigay kasi medyo hindi na siya maganda. Dahil yung ilalim nun medyo luma na. At the same time wala na siyang headboard. Pero yung mattress ko ibibenta ko. Yung mattress ko na twin size, dalawa yon. Kung meron man sakaling magkakursonada, mag-PM lang kayo dyan, free na yung bed frame. Kung malapit kayo sa Boni dun, pwede ko kayong tulungan mag-transfer. Yung ibang gamit, katulad itong dresser, itong TV na may Roku, ito yung Roku. Yeah. So yan. Yung TV ko is 50 yata to, 55. Hindi, siguro mga 50 lang to. Itong TV stand, itong console table, itong maliit na desk na to, at saka itong desk pa ng lagayan ko ng computer, tapos yung dalawang dresser, yan na lang. The rest, wala na kasi yung sofa, iiwan na namin dito yung sofa. Yung carpet, may nag-PM naman na. So yung table, meet you on March 14, yung glass table na ibibigay namin. So, ang natitira pang mga gamit namin na kailangan i-box kasi itong box na to, 4 na to eh. So, bali ang extra large na box namin is 6. Yung isa is para sa mga kitchenware. Tapos yung isa is para dun sa napanalunan naming air fryer. Tsaka yung electric griller. Binili naman namin yon. So, sayang kung may iwan namin, at least may benta namin pandagdag kahit paano sa panggastos. Kaya kung interesado ka, mag-comment ka na sa video na to.
or i-PM mo ako sa Facebook ko. Nandyan din sa link sa baba yung link ng Facebook ko, mag-PM ka lang. At para naman doon sa lahat ng mga nagtatanong sa akin kung anong plano ko sa sasakyan, well, meron pa akong 1 month mahigit para sulitin yun. So, pinag-iisipan ko pa kung ibabalik ko siya sa dealer or ipapasa ko siya. Let's see. Kasi susulitin ko muna lalo pa ngayon at maganda ang panahon. And besides, marami pang pwedeng mangyari, hindi pa natin alam. Kasi nga, di ba, malay mo, all of a sudden, may mag-knock ng opportunity, hindi natin alam. Kahit pa paano, naniniwala pa rin tayo sa milagro. Malay natin. Kaya naman, for now, ikikip muna namin yung sasakyan. Pero kung talagang hindi namin kakayanin or kung talagang wala na rin naman kaming dapat na hintayin, siguro ibabalik na lang namin sa dealer. Sabi nga nila magiging bad credit daw yun 7 years or hindi ko alam kung ilang years yung bad credit. Sayang din naman kung mabad credit kami. Plano pa naman namin talagang mag-stay sa Canada. So, worst case to worst, balik namin sa dealer or ipapasa namin sa gustong sumalo. Pero for now, hindi muna namin pinaplanong ganun kasi may time pa naman kami para gamitin siya, sulitin siya. At the same time, may pasyal pa namin yung mga bata, lalo't maganda yung panahon, di ba? Yung mga decoration sa room ng mga bata, wala na. Tapos itong decoration dito sa sala namin, wala na. Kasi almost naibenta na namin yung iba, tapos nailagay na namin sa box yung mga maliliit na bagay. Nakapag-donate na rin ako sa Goodwill ng mga laruan, mga lumang damit, at saka mga bag. Magaganda pa naman halos yun, no? Tsaka marami pang toy. Tapos, yung mga ibang nagme-message pala sa akin na kung ano daw ang plano pagdating sa Pilipinas, well, hindi pa namin alam. Kasi marami pang pwedeng mangyari. Nakakapanghinayang lang kasi nga, di ba? Parang kailan lang dumating ako dito sa Dubai na, sorry. Dumating ako dito sa Canada ng last April 21, 2023 nung dumapag ako sa Edmonton. Kailan lang, no, nararamdaman ko pa na medyo may snow pa nun. Tapos lumipat ako ng Golden BC kasi nag-support ako doon ng summer. Iisa naman ang employer. After ng 6 months, bumalik ako dito sa Edmonton. Bago ako dumating dito, nakapag-apply na ako ng para sa family ko na dumating din sila. So eksakto, 6 months dumating din naman sila dito. Marami at napakabilis na mga pagbabago tulad ng pagbabago ng false hope na yan. Dahil di ko naman sila masisisi kasi nga una sa lahat, empleyado rin sila. Kasi nung una sinabihan ako na priority kang Marinho. Although siguro talagang it's nasa government na, pero siyempre umasa ka rin, di ba? Tsaka hindi ka naman nagtrabaho nang wala lang. Kahit pa paano, you give your best. Kaya nakakapanghinayang. Pero siyempre, umasa kasi ako. Umasa ako doon sa sinabi nila na yun. Kaya, yun yung mga nakapagpa-stress sa akin na all of a sudden, hindi mo alam kung saan na kayo tatakbo, saan na kayo pupunta, ano na ang gagawin ninyo. Na biglang nagbago yung isip nila or hindi ka nakasama sa plano, di ba? Saklap. Pero hindi yon nangyari sa akin lang. Nang maraming kapwa nating OFW ang nakaranas nun dito dahil nga sa paghihigpit ng IRCC. Kaya naman, for now, kung saan merong less stress, doon na lang tayo. Doon tayo sa mas tahimik para hindi tayo may stress. Kasi health is wealth pa rin. Kaya maraming bagay pa rin akong pinagpapasalamat sa mga nangyayari sa ngayon. Kung saan lugar pwede kaming makapag-stay pa, doon kami. So for now, gusto ko muna mag-thank you kasi diba? 4,000 subscriber na tayo sa YouTube and nearly 25,000 followers na tayo sa Facebook. So konting konting kayod pa, talagang, hey, come here, say hi to the camera,
So, my carbon copy, my son. Good night. Sleep ka na, ha? Okay, love you. So, almost 25,000 followers Facebook at 4,000 YouTube subscriber na tayo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscriber. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Ito ang totoong buhay ng isang OFW dito sa Canada. Abangan mo hanggang sa subaybayan mo hanggang sa matapos yung April 19 na work permit ko dito kung saan kami dadalhin ng tadhana. Okay, so for now, yun muna. Maraming salamat sa inyo. At palagi kayong mag-iingat saan kayo naroon. Sa mga kapwa ko OFW na merong same ng situation sa akin, prayer is the key. So palagi niyong tatandaan na merong awa si Lord.